ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palapakan ng mabuting balita. Sa Ebanghelyo, pinakikita si Pedro at his best and at his worst in swift succession. Una, ay nandun yung kanyang pagkilala at kanyang magandang konfesyon. Kayo ang Kristo, you are the Christ. At ang tagapagligtas na ito na Kristo, tagapagligtas ng mga tao. Pero sa huli naman, ano yung nakita natin kay Pedro? He rebukes Jesus, natakot siya, na isipin ng Mesiyas na ito, ang Kristo na ito na kanyang kaibigan at Panginoon, ay magdurusa, parurusahan at mamamatay. Kaya siya ay itinuwid, itinama ni Jesus. Hindi iyan ang ayon sa Diyos. Hindi iyan ang dapat mangyari. Yun ang sabi niya kay Pedro. Kaya sabi natin okay, yung una, pero ikalawa ay may takot. Marahil kung ikaw man o tayo man ang lalagay sa pwesto ni Pedro, mahal natin ay mapapahamak, magdurusa, mahihirapan, mag-aalala tayo. Mag-aalala tayo. Yun lang din ang makita natin, pero kay Jesus, hindi iyon dapat. Kaya ito yung ipinakita, maging dito sa pagsunod sa Kanya. Pinaliwanag niya ito yung tukso na maiwasan yung daan ng pagdurusa at kamatayan, yan ay mula kay Satanas, sa kalaban yan. At sinasabi, ang daan para sa kaluwalhatian, kahapon pinagdiwang natin yung exaltation of the cross, the feast of the exaltation of the cross, yung pagtatampok sa krus na banal. Ito yung daan, walang iba kundi ang krus ng pagdurusa, ang krus na dadanasin nating lahat, mga kapatid. Ganun din ang nangyari sa aklat ni Propeta Isaias. Ano yung naging pahayag dito ni Isaias? Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili against his tormentors. Sige lang. Yun, sabi niya, sige lang, bugbugin nila ako. Pinabayaan pa niyang yung kanyang buhok at balbas ay bunutin, lurhan sa mukha, at marami pang iba. Sa lahat ng ginawa, hindi siya kumibo. Hindi niya idinipensa ang kanyang sarili. He refused to defend himself against his tormentors, but cast all his hopes unto God. At yun ang binigyang diin ni Jesus dito sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kaya sabi niya, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, for my sake and for the sake of the gospel, maliligtas siya. Mabubuhay siya. Amen? Amen. Purihin palapakan natin ang Panginoon. Maliwanag ang mensahe sa atin ng ating Ebanghelyo. At yun ang ipinahayag sa atin ng ating Panginoon. At yun din naman ang kanyang hinayaang kanyang danasin. Pero alam natin, batid natin yung kanyang magiging pagdurusa nung nadoon siya sa hardin ng Getsemani,
Sabi niya, Ama, kung maaari ilampas mo itong saro ng paghihirap na ito, pero hindi ang kalooban ko, Ama, kundi ang kalooban mo. Mga kapatid, ito yung ating maging mensahe na baunin natin araw-araw. Ha? Bakit ba merong larawan ng krus? Kahapon yan, no? Pinagdiwang natin ang kapistahan, dalawang larawan. Sa altar, sa ibabaw ng altar, the crucified Christ. Ang nagdusang Kristo. Tingnan natin naman ang napakalaking imahe sa itaas. The resurrected Christ. Ang background na yung krus. Pero nandun ang kanyang kaluwalhatian. His glory and exaltation. Makita natin sa buhay natin, hindi maaring hindi magdaan sa pagdurusa sa buhay natin bilang mga alagad ng Panginoon, bilang mga disipulo ni Kristo, ay matutulad tayo sa Kanya. Kahandaan na pasanin ang krus. Sabi ko nung isang araw, magdala kayo ng krus. Ang sabi naman ng isang lektor, hindi ko nababanggit yung pangalan, paano yung Father, ang dami-dami kong krus. Ang kapitbahay ko yung krus ko. Baunin mo ang iyong krus, ang kapitbahay, bitbitin mo. Sabi niya, maraming krus sa buhay natin, di ba? Minsan tao, minsan mga pangyayari. Amen? Amen. Tatakasan ba natin yan? Hindi natin tatakasan yan, Ate Glo. Hindi natin tatakasan yan, Kuya Bong. Hahayaan natin, at katulad ni Propeta Isaias, sige lang. Katangahan ba yon, kamartiran? Hindi, iyon ang gusto ng Panginoon, Kuya Joel. Sige lang, nadanasin ko ito ngayon, sa buhay na ito. Amen? Amen. Ang ako'y magdusa katulad ni Kristo. Hindi naman tayo nagdurusa ng katulad ni Kristo, Ate Etche. Hindi ka naman kinakaladkad sa lansangan. Hindi ka naman binubugbog ang buo mong katawan. Minsan tayo ay masyado lang pusong mamon, manipis. Manipis. Ate Melda? Manipis lang. PM lang, pusong mamon lang. Nasaktan ako Yung komento, yung remarks, hayaan mo lang. Amen? Hayaan mo lang, hindi ka papatayin yan. Hayaan mong mamatay sa inggit at sa galit, yung iyong kapwa. Amen? Amen. Kapag pinansin natin lahat yan, may stress ka lang, kapatid. Hayaan lang natin. Kokonti yan, Ate Leonie, kumpara sa dinanas ni Kristo na Panginoon natin at Diyos. Amen? Amen. Kaya ito lang, hayaan lang natin. Dadaan tayo diyan sa landas ng pagdurusa ng ating krus at marahil ay kamatayan. Ang mahalaga ay malinaw sa atin, tayo'y kay Kristo. Tayo'y sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang mawala ng kanyang buhay alang-alang kay Kristo at alang-alang sa mabuting balita, ay masasalba niya ito. Masasalba niya ito, mga kapatid. Tandaan po natin ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw. Sige lang. At yan naman ang ating munting martyrdom. Ang maging martir, ang ipakita mo sa mundo, wala kang baon-baon na bagahe. Di ba, sarap-sarap yata pagsasapit na yung dilim sa gabi, at ikay mamamahinga na sa bisig ni Kristo, ng ating Panginoon, wala kang iginanti sa gawang masama. Wala kang ipinukol na masamang salita sa masamang salitang ipinahiram sa iyo. Ang mahalaga, handa natin itong kayanin. Pero ibubulong mo kay Lord sa gabi, Lord, hilumin mo ang sugat sa puso ko. Opo, Panginoon, nasaktan ako, nasugatan ako sa mga paratang,
sa mga akusasyon, sa maling salita at kasinungalingan. Yes, Lord, pero Ikaw ang aking dakilang manggagamot. Hilumin mo, Jesus, ang puso ko. Amen? Amen. Makakatulog ka na ng mahimbing. Purihin palapakan natin ang Panginoon. Marami kasi sa atin, patola. Pinapatulan ang lahat ng salita. Pinapatulan ang mga masasamang kaisipan ng ating kapwa. Kaya ang tawag doon, patola. Ate Gay, pag tayo patol ng patol, Kuya Joel, bandang huli ang lungkot ng buhay mo. Yung palapatol, Kuya Efren, Ate Doreng, ang palapatol, ang laglag niyan, bagsak, patola ka. Hindi ka sasaya sa buhay mo. Puro stress lang sa katawan. Hayaan mo lang, Lord. Hilumin mo ang sugatang pusong ito. Ang damdamin, ang isipan ko, ang kalooban ko. Amen? Amen. Sumunod lang tayo. Pasanin natin ang ating mga krus sa buhay. Lahat ng yan. At magtatagumpay tayo, Lord. Ito'y para sa iyo at para sa mabuting balita. Gusto ko kasing masalba, maligtas mo. Amen. Kasi tayo